Kanya-kanyang diskarte na ang ilang manggagawang Batanggenyo mapagkasya lang ang mga iniuuwing sweldo. Samantala, lusot na sa third and final reading ng Senado ang dagdag 100 piso sa minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Double time at double job si Nelson para lang aniya makasabay sa patuloy na pagtaas ng mga gastusin. Ang kita niya raw sa pagka-car wash boy, hindi pa raw sapat, kaya sideline niya ang pagtitinda ng mga pagkain. Para kung sakali may naman natin ang car wash, hindi may mapagkukunan ako ng kahit konting halaga, tindahan na kaunti. Sentimiento ni Rachel, hindi naman daw sumasabay ang salary increase sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang kita niya sa private hospital bilang office staff, kulang pa rin daw para sa pag-aaral ng dalawa niyang anak. Hindi pa rin naman po ganun kasapat, syempre. Kasi tataas yung bilihin, then yung sahod naman po natin hindi ganun kalaki ang ini-increase. Matagal din po. Kaya ang tugon ng mga mambabatas, umento sa sahod. Nailusot na nga sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill No. 2534 na mataasan ng 100 piso ang minimum wage ng mga manggagawa sa private sector. Umani ito ng 20 affirmative votes at 0 negative votes at abstention. Naghayag ng panig ang ilang business owners na hindi ito kakayanin. Maapektuhan din daw nito ang small medium enterprises o SMEs. Para naman sa labor group na buklura ng manggagawang Pilipino sa Southern Tagalog, maliit lang ang 100 peso wage hike. Okay yan, kaya lang kulang. Kasi ang dapat sahod ng isang manggagawa ay living wage. Nasa constitution naman natin sa Article 13, Section 3 living wage. Bagamat nailusot na sa Senado, kailangan pa itong dumaan sa Kamara para gawa ng sarili nilang bersyon. At kung maaprubahan, saka pa lang mapipirmahan ng Pangulo at magiging ganap na batas. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.